Alam mo, Jules, itong April 4, nakapagtala na naman ng bagong record ang ating bansa at talaga nga namang nakaka-proud dahil new record po ito sa Guinness Book of World Records. Ito po ay matatagpuan sa Pangasinan kung saan may pinakamahabang barbecue grill. Gano'ng haba yun din? Siyempre, mamaya. Magandang tanong yan. Yan with a very special guest this morning. Let us all welcome Mayor Ricardo Camacho, Bayambang, Pangasinan. Good morning, Mayor. Good morning, Dayan. Ito ay isang karangalan na tayo ay nandito sa pagkakataon para magpasalamat sa taong bayan ng ating bayan sa Bayambang, probinsya ng Pangasinan at sa buong bansa nating Pilipinas. Na ito isang karangalan hindi lang sa aming bayan, hindi lamang sa aming probinsya, kundi sa buong bansang Pilipinas. Okay, Karangalan din po namin yun, sir. Mas karangalan natin na malaman lahat ng detalye, kaya naman yung kanina mong tanong. Alright, sir. So ano po ba muna yung Malangsi Festival? Ang Malangsi kasi, ito yung Pangasinan term na salita. Pero ang ibig sabihin ng Malangsi kasi malansa. So ito yung tabang na isda na kung saan ang aming bayan sa Bayambang ay kami ang pinakamaraming producer sa probinsya ng Pangasinan in terms of freshwater fishes. So ito ang naisip namin ng LGU Bayambang na maipromote ang ating products ng freshwater fishes. So hanggang dumating yung time dahil ito yung pang-5 taon na po namin sineselebrate ang aming festival. So naisip namin sa pakikipagtulungan ng taong bayan at ng provincial government na sa pamumuno ni Governor Amado Espino at ang private sector sa pamumuno naman ni Mr. Cesar Tiquiambao ay nabuo ang aming plano na nagkaroon kami ng lakas ng loob para mag-attempt sa Guinness World Book of Record na kasi yung recent yung dating record po kasi na hinahawakan ng bansang Turkey noong 2009 pa na umabot pa sa 6.116 kilometers. So ngayon ay para masungkit natin yung bagong record, so we attempt na maghanda po ng 8 kilometro. Wow. So since we have 70 guys in our municipality, so binigyan namin sila ng tigwa 100 meters to handle. So yung 100 meters na yung times 77 is already 7.7. So ni-round off namin, ginawa namin 8 kilometers. So yun po ang naging namin, ang aming naisip dahil gusto naman nating makatulong hindi lang sa probinsya ng Pangasinan, hindi lang sa bayan ng Bayambang, kundi buong bansa for economic recovery ng bansa na in a humble way naman ay makatulong tayo sa ating gobyerno sa pamumuno ng ating mahal na presidenteng Benigno Aquino III. Alright, Mayor. Mabalik tayo sa Malangsi Festival. No? Nasabi nyo kanina, this is more of to promote your products. Pero besides promoting your products, ano pa po yung pinaka nagiging activity natin kapag nagaganap yung festival? As you've said, this is your 5th year already. Ito yung prior to the event ay nag-celebrate din tayo ng 400 founding anniversary bayan ng Bayambang. So ginawa po natin iba't ibang events. Nagkaroon tayo ng street dancing competition na kung saan ay kasama sa promotion ng aming products ng mga isda. At nagkaroon ng Farmers Day celebration na kung saan ang out of 77 barangays ng bayan ay na-organize po ang 68 Farmers Association na kung saan nagkaroon kami ng float competition para naman at the same time may promote ang agricultural products ng aming bayan. Pero Jules, mabalik tayo dun sa produkto. No? Ito gustong-gusto ko malaman dahil Malangsi, malansa, so tas puro mga produkto nyo rin po yung mga pinopromote natin dun. Ano-ano po yung mga klase ng isda na usually sineserve natin na pagsasapit ng Malangsi Festival? Usually ang ating napakaraming napoproduce dun sa amin ay ang tilapia. Tilapia. Meron din yung hito. Sarap ng tilapia. Meron din yung ating tinatawag na dalag. Yung dalag na ginagawang buro. Ito yung fermented fish. Ito yung one town, one product ng aming bayan. At iba pang mga klase po ng tabang na isda.
Ang ganda, nakakatuwa naman. Ang haba. Ilan po, anong estimate po, ilang kilo po ng tilapia yung Naglaan po kami ng 50 tons, 50,000 kilos. Wow. Na ibinigay naman ng provincial government yung aming funding support ng ating mahal na gobernador si Amado T. Espino Jr. So kaya naging matagumpay dahil tulong-tulong sa private sector naman si Mr. Kiambao at sa lahat ng 77 barangays na sila po ang tumayo na naging inspirasyon natin. Yung 77 barangay captains, barangay officials na sila po ang nag-handle. Kaya naging matagumpay ay dahil sa kanilang paghihirap at suporta na nagkaisa ang taong bayan para maipakita natin sa buong mundo yung ating attempt na ma-break natin sa pakikipagtulungan ng townspeople of Bayambang. Sila po ang gusto kong pasalamatan dahil sa kanilang effort, napakainitang panahon, ibinigay nila ang kanilang during the event. At ito nga ay napagtagumpayan po natin. Grabe, dyan, Jules, nakita natin sa mga TV screens natin, yung top view talagang Sobrang ang haba. haba. Nako, kung andyan ka na siguro napakasaya, ang dami mong kakainin, mabubusog ka. Pero, syempre, this is more of to promote your products na banggit natin kanina, Mayor. Pero, ano pang iba nating ginagawa to attract mga tourists at malaman din kung gaano kaganda ang Bayambang Pangasinan? So at this point in time naman na itong katatapos ng aming ng attempt na napagtagumpayan po natin ay lalo nating matutulungan ang ating kababayan na mga fishermen at mga magsasaka na may promote ang aming products. So lalong makakapag-produce tayo ng maraming isda, maraming agricultural products para mai-market natin, and in a humble way ay nakakatulong naman tayo sa pamahalaan nating nasyonal kung paano natin maging bahagi sa economic recovery po ng ating bansa. Mayor, na nakamit nyo na nga yung Guinness World Record sa pinakamahabang ang ihawan sa buong mundo. Ano po inaasahan ninyo na pagbabago or mga developments na mangyayari sa lugar nyo po? So, ito ay isang karangalan ng aming bayan at probinsya ng Pangasinan na itong bagong record na ito ay magbibigay sa atin ng liwanag at lalong inspirasyon ng ating kababayan. So, siguro ang isa diyan ay may promote natin na maging tourism destination ng ating bayan para makita at may promote lalo ang ating mga products at lalo kaming nabigyan ng inspirasyon para palawigin ang aming mga products ng isda at ganoon din sa agrikultura. So ito ay isang karangalan na pansamantala lamang. Para sa akin ay mas higit na mahalaga yung naipakita natin sa buong bansa, buong mundo, ang aming pagkakaisa, pagtutulungan, at higit sa lahat, ang ng bawat mamamayan sa aming mahal na bayan ng Bayambang. And of course, Jules, I would also like to point out na dito sa Good Morning Boss, nakakatuwa kasi araw-araw, iba-iba yung mga pinapakita natin, feature natin, na talagang hindi rin napupuntahan ng mga kababayan natin na feature natin ng Ifugao, probinsya ng Ifugao, kahapon yung Quezon. Oo, sa may Quirino. Quirino, Nagtipunan, Quirino. Ito yung mga bagay na hindi masyado napupuntahan, hindi masyado na-appreciate ng mga tao. Na may mga ganito pa palang kagagandang mga lugar at ang mga tanawin dito sa ating bansa. Kaya naman we encourage our viewers na huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bansa, kundi palawigin natin at mag-discover tayo ng something new. Tulad na lang dito sa Bayambang Pangasinan na marami rin tayong makikita. Ako, excited ako makapunta dyan at tikman yung mga produkto nila at talagang mukhang ang sasarap habang pinapanood natin yung video. Kumbaga mas napapalawak natin yung choices ng mga kababayan natin. Na bukod syempre dun sa mga sikat na tanawin sa Pilipinas natin, meron katulad dito yung Malangsi Festival na pwede natin puntahan sa Pangasinan. Yes, alright. Siguro, Mayor, this time, do you have any message to our viewers? Siguro ang aking ipabot sa aking kababayan sa Bayambang, sa probinsya ng Pangasinan, wala akong ibang sasabihin kundi ang taus-pusong pasasalamat dahil ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin lamang kundi buong bayan, buong probinsya at higit sa lahat ang buong bansa na nagtumulong, sumuporta. Ang ating taong bayan talaga ang aking gustong pasalamatan at ito ay hindi ako magsasawa na sabihin na salamat sa kanilang effort dahil sa init ng panahon na during the event ay
nagsakripisyo ang barangay officials, nagsakripisyo ang taong bayan kasi yung 8 kilometers na yan ay one-on-one. Kung baga ay nagkaroon kami ng grill attendant bawat isang grill. So umabot ng 8,000 na grill attendants ang aming inimbitahan na galing sa barangay. So yan ang sakripisyo, yan ang napatunayan namin ang aming pagkakaisa at pagtutulungan. Ito yung mas malaga para sa akin na naipakita natin gaano man kahirap, gaano man kabigat ang ating paghahanda kung tayo nagkakaisa. Yes, pero Mayor, curious lang ako bago tayo magtapos, Jules, last na lang talaga. Gaano katagal yung event na to? Gaano katagal tumagal? Nung half day po ba or whole day? Nag-start po tayo ng actually 2 days yung aming pagsasara ng daan. Gumawa tayo ng ordinansa. Kasi yung first day ay seating po ng grills. Just imagine 8 kilometers yan. So the whole day ng April 3 ay seating of grills. And then on the actual event on April 4, 2014 ay nagkaroon tayo ng paglalagay ng mga charcoal, yung mga uling. And then 1 o'clock ng hapon ay nandun na yung mga tao. Sa panahon ng init ng panahon, nagsakripisyo sila, andun na sila. Hanggang dumating yung 4 o'clock ata yung lighting. Alright. So, mahaba rin pala yung mga naging preparation nila, Jules, no? Ayan po. Syempre, dami nating natutunan tungkol dito sa Malangsi Festival and of course, from People's Television Network and Good Morning Boss. Would like to congratulate you, sir, para po sa bagong record. Congratulations po and more power. Ayan, thank you so much for joining us this morning. That was Mayor Ricardo Camacho from Bayambang, Pangasinan. At ito pa pala, Jules, this Saturday mapapanood po yung coverage may sa coverage na. yes, sa Okay. Malangsi Festival Bayambang Pangasinan dito po sa People's Television Network. Ayan po yung dapat ninyong abangan. Alright, at marami pa tayong pag-uusapan na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss. Receiving the